Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Mula sa banquet hall ay tumungo na si Ziqing at Chen Fan sa exhibit hall at dito ay sinabi ni Ziqing na ang Fangsheng International ay company ng kanyang uncle kaya humihingi raw uli siya ng tawad. Wag mo nang isipin yun, tugon naman ni Chen Fan at salamat daw sa tulong nito. Nagulat naman dito si Ziqing at napatanong sa kanyang isip kung talaga raw bang ito-tolerate ng Master of Martial Arts na ito ang patungkol sa bagay na yun, hindi kailangan niya wrong, at idinagdag na although ito raw ay na-offend ni Chu Mengchui, ngunit kung maaari patawarin niya raw ang taong iyon. Well, pangising tugon ni Chen Fan na siyang ikinagulantang ni Ziqing, Great Master Qing, pakiusap, sigaw niya. Well, dugtong naman ni Chen Fan, isang beses na lang daw at magiging kamatayan na nito. Oo, tugon ni Ziqing, at napasabi sa kanyang isip na kailangan niya rong madisiplina si Chu Mengchui pagkatapos nito. Ilang sandali pa ay ipinakilala ni Ziqing ang kanyang Uncle Lin, ito raw ay ang maglilid sa kanila sa exhibit hall. Salamat my lady, sambit naman ni Mr. Lin, pakiusap, dito raw ang daan. Sumulyap si Mr. Lin kay Chen Fan, at napasabi sa kanyang isip na ito raw pala ay isa lamang student. Sinabi ni Mr. Lin na ang mga items daw na narito sa exhibit ay kinolekta mismo ni Third Master Wei, ang mga ito ay nagmula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang jade na ito ay natagpuan sa libingan ng isang noble na mula pa sa Han Dynasty. Ang isang ito naman ay ang Heart of the Blue Sky na nagmula pa sa Africa, sinasabing ito raw ay nagbibigay ng swerte sa sumusuot. Habang ang isang ito naman ay isang ancient compass na pag-aari ng isang feng shui master ng Ming at Han Dynasty. Ang lahat daw ng mga ito ay mga proud collections ni Third Master Wei. That's right, sambit naman ni Ziqing. Mr. Chen, ano ang tingin mo, tanong ni Ziqing, at sumagot naman si Chen Fan na ang mga ito raw ay mga ordinary antiques lang. Ha, ordinary antiques pala, sambit ni Mr. Lin sa kanyang isip, kung ganun ipapakita niya raw dito ang ilang mga tunay na antiques. My lady, sambit niya, mayroon pa raw mas great na mga treasure doon, pakiusap, dito raw ang daan. Ilang sandali pa ay bumungad sa kanila ang isang nagliliwanag na orb na siya namang nagpamangha kay Ziqing. Tinanong niya si Mr. Lin kung ito ba ang magic equipment na i-auction. Oo, tugon naman ni Mr. Lin at idinagdag sa kanyang isip na ang isang ordinaryong tao raw ay mahuhulog sa whirlpool kapag tinitigan ang treasure na ito sa unang pagkakataon. Hindi ka raw madaling magigising gaya ng ginawa ni Ziqing, kaya natatakot daw siya na ang Chen Fan na ito ay ngunit nagtaka siya nang makitang ayos lang si Chen Fan, kaya ipinaliwanag na lang ni Mr. Lin ang patungkol dito. Ang treasure bead daw na ito ay isinuot ng isang Tibetan living Buddha, at hindi hinubad kailanman, at ang mga functions nito ay ang mga sumusunod. Kaya nitong i-adjust ang magnetic field ng katawan ng isang tao, hino-condense ang feng shui, nagdadala ng blessings, at nagpapalayas ng mga evil spirit. Ang boss daw mismo ang pumunta sa Tibet upang kunin ito. How extraordinary, sambit ni Ziqing. Mr. Chen, mukhang nilo-lockdown mo ang mga collections ni Third Master Wei, patanong na sambit ni Mr. Lin. Sumagot si Chen Fan na mukha lang daw itong imposing ngunit hindi tunay na magic equipment. Insolent boy, sigaw naman ni Mr. Lin, kung ganun ipakita raw nito sa kanya ang tunay na magic equipment. Magic equipment, sambit naman ni Chen Fan, ang tunay daw na magic equipment ay isang bagay na mayroong kakayahang mag-summon ng hangin, ulan, at iba pa. Ngunit ang item na ito ay walang silbi bukod sa pag-attract ng isip ng mga tao. Ang mga sinabi mo ay isa lamang alamat, pasigaw na tugon naman ni Mr. Lin, iyon daw ay hindi maaaring maging totoo, at napasabi naman si Ziqing sa kanyang isip na ngunit ang bead daw na ito ay mukhang miraculous para sa kanya. Itinutok ni Chen Fan ang kanyang daliri sa bead, hinigup ang energy na bumabalot dito. Ngayon ano, napatanong na sambit niya na siya namang ikinagulat ng dalawa. Paano iyon nangyari, tanong ni Mr. Lin, hasambit naman ni Ziqing. Ang weird daw na attracting force ay naglaho na. Sinabi ni Chen Fan na kinolekta niya lang daw ang ilang spirit energy na mula sa tagapagsuot ng bead na ito, ngunit lumalabas daw na nabura niya ang lingering energy na bumabalot dito. Napatingin si Mr. Lin kay Chen Fan,
Ang batang ito raw ay mayroong skills, at hindi maaaring i-underestimate. Lumingon-lingon si Chen Fan, mukhang uuwi raw siyang empty-handed nang biglang mayroong umagaw sa kanyang atensyon. Ano yun, tanong ni Ziqing, tumingin sa item na tinitingnan ni Chen Fan, lumapit, ang piraso daw ng jade na ito ay mukhang wala namang espesyal, para sa kanya mas much better daw yung bead. Sinabi ni Chen Fan na kukunin niya ang piraso ng jade na ito, sabihin daw nila ang presyo. Kunin mo lang yan kung gusto mo, sambit ni Ziqing, indeed my lady, dugtong naman ni Mr. Lin. Good to go ni Chen Fan, kung ganun tatanggapin niya raw ang kanilang kabaitan at ngayon ay may utang na siya sa kanilang favor. Ibinigay ito ni Mr. Lin sa ating bida, napasabi si Ziqing sa kanyang isip na si Chen Fan daw ay expressionless kahit nung binigyan ito ng mamahaling bahay ng kanyang grandpa. Ngunit ang jade na ito na mukhang plain lang naman ay sinabi nitong may utang siyang favor. What a surprise! Nagtanong siya kung mayroon bang kung anong espesyal sa jade na ito, sumagot si Chen Fan na pagkatapos itong ma-polish at ma-forge, ito raw ay magiging isang tunay na magic treasure. Equipment forging, pagtataka naman ng dalawa, alright wala na raw dito, aalis na siya, sambit ni Chen Fan. Ilang sandali pa ay bumalik na si Chen Fan sa banquet hall at dito ay nakasalubong niya si Shu Rongfei at Ranran. Uy, bumalik ka, sambit ni Ranran, oo, tugon naman ni Chen Fan, hinawakan ang pisngi ni Shu Rongfei, salamat daw sa pag-defend nito sa kanya, at umalis na siya. Pag-uwi ni Chen Fan sa kanyang apartment ay napasabi siya sa kanyang isip na hindi niya raw inaasahan na mayroong anumang jade chalcedony dito sa Earth na kung saan ang spirit energy ay papaubos na, ito raw ay fantastic. Ito ay ang unang precious material na nahanap niya, kailangan niya raw itong gamitin ng maayos. Dahil maaaring hindi na uli darating ang ganitong swerte sa kanya. Tinesting niya ito, maaari niya raw itong ibenta sa napakataas na halaga ngunit hindi niya gagawin iyon. Maaari din daw siyang makapag-forge ng jade amulets mula rito para sa kanyang mga magulang, mga kapatid na babae, at kay Qiyong. Kapag siya raw ay nagtagumpay na makapag-forge ng equipment, iyon daw ay magiging katumbas lang ng pagkakaroon ng ekstrang buhay na hindi masusukat ng Qiyong, hintayin daw siya nito. Generally, ang sino man na hindi pa nagawang maabot ang stage of profound opening ay hindi makakapag-forge ng equipment, ngunit siya raw ay si Chen Fan, hindi kung sino-sino lang. Ganun pa man, sa ngayon ang kanyang kapangyarihan ay talagang napakahina, kaya ang tanging magagawa niya lang ay ang slow forge ito at mag-engrave ng ilang secret spells at magic arrays dito. Makalipas ang ilang araw, sa Ivy International High School, partikular sa Class 9 ay kumakanta si Jiang Tangqiu nang makasalubong niya si Ji Xingyo. Sambit niya sa kanyang isip, mukhang iniiwasan daw siya nito. Hindi rin siya makapaniwala nang makitang napakaaga ni Ying Xia, bakit daw ba napaka-weird ng mga bagay-bagay sa araw na ito. Dumating si Chang Wen, huwag mo raw sabihing magpapabitbit na naman ito ng mga drinks. Pumunta daw siya sa nightclub kagabi, kailangan niya ng tulog. Ganun pa man, nagulat siya nang biglang nag-good morning si Chang Wen sa kanya, at nagtanong kung absent na naman ba si Chen Fan sa araw na ito. Mukhang ganoon nga tugon ni Jiang Tangqiu at idinugtong na binabalak daw ba nitong guluhin si Chen Fan, ngunit sumagot si Chang Wen na actually nag-aalala daw siya kay Chen Fan, sa tingin daw ba nito mayroong nangyaring masama sa kanya, unbelievable, sambit naman ni Jiang Tangqiu. My God, what the hell daw ba ang nangyayari? Sa kabilang dako naman ay napasabi si Chen Fan na sa wakas na kumpleto niya na, ngayon ang kailangan niya na lang dong gawin ay ang isuot ito upang i-cultivate ang spirit energy nito. Kaka-engrave niya lang daw sa tatlong mga basic spells na Spirit Condensing Formation, Diamond Spell, at Devil Exorcising Divine Thunder. Mapapagana niya raw ito at magagamit upang protektahan ang kanyang sarili. Sa Spirit Condensing Formation na mayroon ito, ang kanyang cultivation daw ngayon ay mas bibilis na sa 30%. Sa ngayon ang kailangan niya na lang gawin ay ang i-test ang actual effect nito, nang biglang tumunog ang doorbell, binuksan niya ang pinto, at bumungad sa kanya ang tatlo. Mr. Chen, patawad sa pagtigil ko rito ng ganito, sambit ni Mr. Lin, ngunit narinig daw ng kanyang boss ang patungkol kay Chen Fan, at gusto itong makita ng kanyang boss. Third Master Wei, patanong na saad naman ni Chen Fan.
Sambit ni Jiang Tangkyo sa kanyang isip napakaastig daw ni Chen Fan, marami rong mga mahahalagang mga tao ang gustong makita siya at hindi rin makapaniwala si Chang Wen na gustong makita ni Third Master Wei si Chen Fan. Sinabi ni Mr. Lin sa dalawa na mayroon daw siyang mahalagang bagay na i-discuss kay Mr. Chen, pakiusap bigyan daw nila sila ng privacy. Nagpasalamat naman si Chen Fan sa pag-check ng dalawa sa kanya, babalik daw siya sa school sa mga susunod na araw. Alright, see you, tugon naman ni Jiang Tangkyo, gustong magpaiwan ni Chang Wen ngunit hinila siya ni Jiang Tangkyo. At sinabi naman ni Mr. Lin na ang kanyang boss ay nagkaroon ng interest sa mga tunay na magic equipment kailan lang, ganun pa man hindi raw ito sigurado kung paano niya ito mabi-verify kaya gusto nitong si Mr. Chen ang tumingin para sa kanya. Well, kung ganun sige, tugon naman ni Chen Fan. Ilang sandali pa ay tumungo na sila sa kotse, at sa loob ay sinabi ni Mr. Lin na ang magic equipment daw na tinutukoy niya ay dinala rito ng isang buyer na nagmula sa Zhongzhou at iyon ang nagpapadistract sa Third Master. So ang rason kung bakit nagdaos kayo ng auction ay upang mag-raise ng pera, sambit ni Chen Fan at idinugtong naman ni Mr. Lin na ang mga mayayaman daw ay hinahangaan ng husto ang mga treasures na mayroong kakayahang mag-adjust ng feng shui, magdala ng swerte, at hamarang ng malas. Hindi lang ang boss ng Chuzhou kundi pati na rin ang boss ng Chanhe ay tutungo rin doon, at mayroong posibilidad na makikipag-deal din ang mga yun sa araw na ito. Ang ganoong uri ng magic equipment ay madali lang na magkakaroon ng presyong tens of millions, kung kaya gusto raw ng Third Master na tingnan ito mismo ni Mr. Chen at kung iyon ay authentic, kukunin niya ito. O tugon naman ni Chen Fan at ilang sandali pa ay narating na nila ang lokasyon. Pumasok sila sa loob, mukhang nandito na si Mr. Chen, sambit ni Third Master Wei. Ako si Chen Fan, pakilala naman ang ating bida, Wei, sambit ng kalbo. Bakit isang teenage boy daw ang kinuha nito upang mag-authenticate? Wala na raw bang may silbi sa Chuzhou? Xingzong, nandito ka sa Chuzhou, wala sa Chanhe, sigaw naman ni Third Master Wei. Kung ito raw ay magpapatuloy sa pagiging presumptuous, ipapatapon niya raw ito. Tugon naman ng kalbo, kung ang dalawang elder brother daw nito ang nandito, ititikom niya raw ang kanyang bibig agad-agad, ganun pa man, hindi pa raw nito naabot ang level ng mga yon. Makikitang nainis na si Third Master Wei, calm down, maging sibilisado kayo pareho, sambit naman ng isang matanda kaya kumalma na rin si Third Master Wei. You gentleman, sino raw ba ang narito upang mag-authenticate sa equipment, sambit ng matanda? Ngayong nandito na ang lahat, maupo na raw ang mga ito. Mr. Chen, bulong naman ni Mr. Lin, hayaan daw nitong i-introduce niya kung sino ang mga narito. Ang una ay si Third Master Wei ng Fangsheng International, ito ay nagsasagawa rin ng mga foreign trades. Ang mga ito ay nagko-compete na sa isa't isa sa loob ng mahigit sa isang dekada, at matagal nang mayroong kahigtan ang mga ito sa isa't isa. Ang kalbo naman ay si Xingzong ng Coastal City Chanhe, ito ay ang kumokontrol sa Hamao Group, nagsasagawa rin ng mga overseas business. Ang Ancient Elder namang ito ay si Xing Juling, isang tanyag na milyonaryo ng Chuzhou, at tinatawag ito ng mga tao bilang Master Xing. Sinabi ni Master Xing na since nandito na raw ang lahat, Mr. Gu, pakiusap ipakita na raw nito sa kanila ang artifact. Okay, tugon naman ni Mr. Gu, binuksan ang box, na siya namang ikinagulat ni Chen Fan. Hindi kumibo si Chen Fan, napasabi si Third Master Wei sa kanyang isip na mukhang talagang hindi raw master ang batang ito, dapat daw kasi hindi na siya nakinig kay Lin. Ano sa tingin mo, Mr. Chen, sambit niya at dumugtong si kalbo na ano pa raw ba ang magiging tingin nito, syempre authentic hindi raw ba? Sambit naman ni Master Xing, natatakot daw siya na ni hindi man lang alam ng tutoy na ito kung ano ang magic equipment. Sambit naman ni Chen Fan at napasabi sa kanyang isip na ito raw ay isang equipment na ang pangunahing simulain ay hindi na kayang tumanggap pa ng anumang burden, at ito rin ay mayroon ng maraming mga cracks kaya natatakot daw siyang hindi na ito magtatagal. Unfortunately, wala sa mga ito ang mayroong respeto sa kanya kahit na kaunti, kaya hindi niya na raw kailangan pang sabihin ang patungkol dito sa mga ito. Hindi siya umimik, napangisi si Master Zhang, Master Chi, pakiusap, sambit niya at kinuha ni Master Chi ang item. Niyugyug-yugyug niya ito at nagkaroon ng kung anong ritual. Sinabi ni Master Xing na si Master Chi ay isang tanyag na feng shui master,
wala rong anumang magic equipment ang makakapagtago mula sa kanya. Hahasambit naman ng kalbo, ang kanilang Great Master Wu daw ay mas magaling. Ibinalik ni Master Chi ang item sa kahon at nagsabing ang kanyang supernatural power ay hindi sapat, kung kaya nasi-sense niya lang na ito ay, ngunit hindi niya masabi kung ano ang extraordinary rito ganun paman, kung ganun pakiusap Great Master Wu. Fine sambit naman ni Master Wu at nagsabing malamang ang cultivation daw nito ay tiyak na hindi sapat, ganun paman impressive pa rin daw na nakasense ito ng extraordinariness. Hasambit naman ni Master Chi sa kanyang isip hindi niya raw malaman kung para saan ang magic equipment na ito ganun paman, malalaman daw ba ito ni Master Wu. Nagkatitigan ang dalawa, at nagsimulan ng mag-infuse ng energy si Master Wu na siyang ikinagulat ng tatlo, hasambit naman ng kalbo. Ang manggas daw ni Great Master Wu ay gumagalaw ng walang hangin ito raw ba ay naging dawis? Nag-release ng energy si Master Wu patungo sa item, nagliwanag, at nag-release ng nagliliwanag na hangin. Ito ay puff ng cool air sambit naman ng kalbo, magic equipment ito raw ay isang tunay na magic equipment na siya namang nagpa-react sa dalawa, at ngumiti si Master Wu. So ngayon sambit naman ng kalbo, ngayon alam na raw nila kung ano ang isang tunay na master. Umupo na si Master Wu, at napasabi naman si Chen Fan sa kanyang isip na ito raw ay mayroong supernatural power na nasa loob ng kanyang katawan. Ang level nito ay mas mataas pa sa inner strength, ganun pa man ito raw ay walang mataas na quality o kaya naman malaking quantity. Bukod pa dun mayroon dong maraming missing parts sa inheritance nito, ito raw ay hindi niya kasing level. Si Xingzong ay nag-imbito ng isang master sambit naman ni Third Master Wei sa kanyang isip, kaya kahit na makuha niya pa raw ang equipment na ito, kailangan niya pa rin dong kumonsulta kay Great Master Wu kung papaano ito gagamitin. Gentleman sambit naman ni Mr. Gu, ngayong nakita na nila na extraordinary ang item na ito, magsisimula na sila sa pagbigay ng offer hindi raw ba? Teka lang saglit sabat naman ng kalbo, Great Master Chen ano raw ba sa tingin nito? Napasabi si Master Wu sa kanyang isip na malamang na overwhelmed daw ang lahat sa might ng magic equipment, at napasabi naman si Third Master Wei sa kanyang isip na tiyak na maaari raw itong magprolong ng buhay ng isang tao at pamrotekta mula sa lahat ng mga sakit. Idinagdag naman ni Master Wu sa kanyang isip na obviously gusto lang dong ipahiya ni Xingzong si Mr. Wei, hiniling nito na i-authenticate ng teenage boy na yon ang magic equipment, iyon daw ay napaka-ridiculous. Great Master Chen pakiusap gawin mo ang makakaya mo dagdag naman ng kalbo, ipakita raw nito sa kanila ang kanyang skills. Sigurado ka ba tanong naman ni Chen Fan, ano talagang gustong magtangkang mag-authenticate ng batang ito sambit naman ng kalbo at tinanong niya si Mr. Wu kung ano sa tingin nito. Tumayo si Chen Fan, ito ay isa lamang ordinary mortal sambit ng kalbo sa kanyang isip, at sinabi ni Chen Fan na ang plate na ito na mayroong 8 diagram, ay mayroon ding ukit na 8 iba't ibang mga charms na bumabalangkas ng isang mini spirit condensing formation. Ang function nito ay ang mag-build ng area na filled ng mga spirit energy, na siyang magno-nourish sa katawan ng isang tao kung kaya ang tao na gagamit nito ay magiging malusog at malakas. Sambit naman ni Master Wu sa kanyang isip, mukhang mayroon daw pala itong kaunting alam. So ito ay isang tunay na magic equipment tanong ni Third Master Wei. Basically oo tugon ni Chen Fan ngunit ano dugtong naman ng kalbo. Sumagot si Chen Fan na hindi na nito kayang mag-bear pa ng burden, ito ay overuse at malapit ng mawasak. Ano pa tanong na sambit ng kalbo, kung ganun hindi na ito maaaring magamit pa ng ilang beses ganoon ba tanong naman ni Third Master Wei, boy how dare you sambit naman ni Master Wu, napamura sa kanyang isip, ito raw pala ay isa ring cultivator. Mr. Xing Mr. Gu ano ang ibig sabihin nito tanong naman ni Master Zing. Napa-flinch ang dalawa, hindi pa ba malinaw patanong na sambit naman ni Chen Fan, maliwanag daw na nagsasabwatan itong tatlo upang linlangin si Third Master Wei. Xingzong totoo ba yun patanong na sigaw ni Third Master Wei, sambit naman ang kalbo, at humingi ng tulong kay Great Master Wu. Ang planong ito ay foolproof ngunit natuklasan ng little boy na ito sambit naman ni Master Wu sa kanyang isip, boy ang lakas naman daw ng loob nitong guluhin ang kanyang trabaho. Lumapit siya kay Chen Fan, ano gusto mong magsimula ng away tanong ng ating bida,
at napasabi sa kanyang isip na hindi pa raw siya nagkakaroon ng maayos na laban-laban sa isang individual na mayroong supernatural powers mula nang siya ay makabalik sa Earth. Ito raw ay exciting. Ngunit biglang hinampas ni Master Zing ang mesa at sinabihan si Master Wu na ito ay Chuzhou, hindi lugar para maghambog ito. Pumasok ang mga guards ni Master Zing, at pinalibutan si Master Wu. Ganun pa man hindi natinag dito si Master Wu, may kinuha na item mula sa kanyang damit, inilapag sa mesa, sinasabi raw nila na iyon ay walang silbing magic equipment. Ngunit paano naman daw ito? Binuksan niya ang item, "Boys, mag-hello kayo sa aking treasure," sambit niya at lumabas mula rito ang isang kakilakilabot na entity na siya namang ikinagulantang ng lahat. Ito ba ay Ghost Mastery? Nanginginig na tanong ni Kalbo. Oo, tugon naman ni Master Wu, at nagsitakbuhan ang mga guards ni Master Zing. Ganun pa man hindi naugga ng kahit na kaunti ang ating bida. "Boy, hindi ka ba natatakot?" tanong ni Master Wu. Isang teenage boy na hindi natatakot sa kamatayan, dagdag niya sa kanyang isip, ito raw ay isang fool. Matakot sa walang silbi mong multo, patanong na sambit ni Chen Fan. Hatugon naman ni Master Wu, titingnan niya raw kung sasabihin niya pa rin ang bagay na ito kung naghihingalo na ito. Itinuon ni Master Wu ang ghost spirit kay Chen Fan. Hasambit naman ng ating bida, so ito raw pala ay wala ng ibang silbi bukod sa pagiging pot na sisidlan ng multo. Tumayo, inilabas ang magic item na finorge niya. Fine, ipapakita niya raw dito kung ano ang tunay na magic equipment. Thunder, sambit niya. Nag-release ng mga dilaw na kidlat ang magic item na nasa kamay ni Chen Fan, at napasabi sa kanyang isip na sa lahat ng mga magic arts na nasa kanyang amulet, ang Devil Exorcising Divine ang pinakamakapangyarihan. Ito ay punong-puno ng rigid at yang energy. Ito ay nakadesenyo sa paglipol sa lahat ng uri ng mga multo at evil energy. Makikita ang pagkagulantang ng multo. Inatake ito ni Chen Fan gamit ang Devil Exorcising Divine na siyang naging dahilan ng pag-disperse nito. Naglaho, dumiretso ang mga sanga ng dilaw na kidlat sa direksyon ni Master Wu, tinamaan, tumilapon, nagkaroon ng damage, napatingin sa kanyang kamay. Ito raw ay Thunder Arts ng Tianxi Sect, sambit niya. Hindi raw ba kaya na? Yumukod siya sa harap ng ating bida. Hinding-hindi ko na ito uulitin uli, Master Chen, sambit niya. Great Master Chen, pakiusap, spare daw nito ang buhay niya, at nagbigay ng sunod-sunod na tanong si Chen Fan. Babasagan ko ang iyong magic arts, tatanggapin mo ba? Oo, tinatanggap ko, tugon ni Master Wu. Wawasakin ko ang iyong magic equipment at cultivation, tatanggapin mo ba? Oo, syempre, tugon ni Master Wu. Sisirain ko ang iyong business at reputasyon, dugtong naman ni Chen Fan, at paluluhuran ito sa harap niya upang magmakaawa. Tatanggapin niya raw ba ito? Oo, tinatanggap ko ng buo, Master Chen, tugon naman ni Master Wu. Kung ganun, sambit ni Chen Fan, kung ganun spare niya raw ito sa pagkakataong ito. Ganun pa man, kapag ito raw ay tumapak pang muli dito sa Chuzhou, wawasakin niya raw ito ng buo, pati na ang kaluluwa nito. Tumakbo si Master Wu, ngumiti si Chen Fan, tumingin sa kalbo na ngayon ay naliligo na ng pawis. Napasabi sa kanyang isip na kahit na ang Great Master daw na si Master Wu ay lumuhod sa harap nito upang magmakaawang bigyan ng kapatawaran, paano pa raw ba kaya siya na isa lamang ordinaryong mortal? Kaya ang kalabanan niya ang Immortal Master na ito na mayroong kakayahang kontrolin ang kidlat. Great Master Chen, sambit niya. Illegal daw na pumatay ng tao, at napasabi naman si Chen Fan sa kanyang isip na ang ganitong uri daw ng boldness at hate sa mundo ay dapat lang na magmula sa mga taong mayroong matinding kapangyarihan. Mr. Xingzong, sambit niya. Hindi raw ba't kani-kanina lang tinutulak-tulak siya nito? Nasaan na raw ba ang attitude nito ngayon? Great Master Chen, pakiusap, spare mo ang buhay ko, nagmamakaawa ako, sambit naman ni Kalbo. Ibibigay niya raw kahit na anong gusto nito. Ito ay isang tunay na big shot, sambit naman ni Master Zing sa kanyang isip. Lumingon sa likod si Chen Fan at tinanong si Mr. Gu kung magkano raw ba ang shot charge nito sa 8th diagram plate. 45 milyon, tugon naman ni Mr. Gu. Bumaling uli si Chen Fan sa kalbo. Ano raw ba kaya kung magbayad ito ng 45 milyon upang spare niya ang buhay nito? Yes sir, 45 milyon, tugon naman ni Kalbo. Babayaran niya raw ito. Nagbigay ng intense na aura si Chen Fan, ibigay daw nila sa kanya ang pera sa loob lang ng 3 araw, sige, lumayas na raw ang mga ito.
Dali-daling sumibat ang dalawa, lumapit si Third Master Wei sa ating bida. Great Master Chen alam niya raw na ito ay capable, yung iba raw ay puro mga crap lang. Sambit naman ni Chen Fan sa kanyang isip, paano raw nagkaroon ng ganitong anak si Mr. Wei. Sinabi ni Third Master Wei kay Chen Fan na pumunta raw sila sa ibang lugar upang mag-usap. Sige, tugon naman ng ating bida, at lumipat ang eksena sa ibang inn kung saan makikitang nag-uusap si Chen Fan, Master Chi, Master Zing, at Third Master Wei. Master Chi sambit ni Chen Fan, sinabi raw nito na si Master Wu ay isang Taoist, ano raw ba iyon? Great Master Chen, ikaw ay napaka-modest. Tugon naman ni Master Chi, bakit tinatawag pa raw siya nitong Master at ipinaliwanag na ang tinatawag na Taoist ay yung mga taong nagkaroon ng supernatural power sa pamamagitan ng cultivation at mayroong kakayahang gumamit ng iba't ibang uri ng mga magic arts at equipment. Sa Taoism ito ay tinatawag na essence at chi refining, sa Buddhism ito ay tinatawag na garba of meditation, at sa Kung Fu naman ito ay tinatawag na inner strength. Idinagdag ni Master Chi sa kanyang isip na ang Chen Fan daw na ito ay mayroong kakayahang kontrolin ang kidlat. Ito rin ay nasa legendary level na, kaya bakit daw ba ito nagtatanong ng ganitong mga basic questions? Ay situgon naman ni Chen Fan at idinagdag sa kanyang isip na napakarami rong mga missing parts dito sa Earth. Sa immortal cultivation si Wu raw ay nasa middle stage lang ng foundation establishment, habang ang Master Chi naman na ito ay nasa beginner lang. Idinagdag ni Chen Fan na may sinabi raw si Master Wu patungkol sa Tianxi Sect Thunder Art, ano raw ba ang ibig sabihin nun? Sumagot si Master Chi na ang Tianxi Sect daw ay isang great sect ng Taoism, ang mga ito ay mayroong kakayahang kontrolin ang mga Thunder Arts. Nag-e-specialize sa paglipol ng lahat ng uri ng mga devil, ghost, monsters, ganun pa man sa panahong ito ang mga iyon ay nag-decline na. Si Great Master Wu ay nag-e-specialize sa ghost arts, kaya ito ay takot na takot sa Tianxi Thunder Sect Arts at sinabi niya kay Chen Fan na nagtataka raw siya kung saan nito natutunan ang mga skills na ipinakita nito kanina. Sumagot si Chen Fan na nagsimula raw siyang mag-cultivate kasama ang kanyang master magmula nung siya ay bata pa, at iyon daw ay walang kinalaman sa Tianxi Sect. Idinagdag sa kanyang isip na though ang kanyang devil exercising divine ay ang pinakamababang level sa lahat ng cultivation magic arts, ito pa rin daw ay higit na nakahihigit kumpara sa mga incomplete na mga arts na narito sa Earth. Malamang ang iyong master ay immortal, sambit naman ni Master Chi, napangisi si Chen Fan, at napasabi sa kanyang isip na ang kanyang master daw ay nabubuhay na sa loob ng 840,000 taon, kaya nitong lamunin ang araw at lumikha ng mga bagay-bagay mula sa void, ni ito raw ay mas higit pa sa katagang immortal. Sinabi ni Master Zing na si Great Master Chen daw ay isang extraordinary talent, at si Master Chi ay isa ring knowledgeable at prestigious. Sambit naman ni Chen Fan sa kanyang isip ito raw ay magaling lang sa aslikang at pinuri naman ni Third Master Wei ang ginawa ni Chen Fan na Thunder Art kanina. Great Master Chen, dagdag naman ni Master Zing, ano raw ba sa tingin nito ang dapat nilang gawin sa 8th diagram plate na ito, at sinabi naman ni Chen Fan na maaari na lang daw itong magamit ng mga 1 o 2 beses. Napasabi si Master Chi sa kanyang isip na talagang si Chen Fan daw ay mayroong great competence. Ngunit ang isang magic equipment daw na mayroong kakayahang i-maintain ang kalusugan at i-adjust ang feng shui ay better. Napasabi naman si Third Master Wei sa kanyang isip na ang great competence daw ay wala sa kanya, ngunit ang magic equipment. Xingzong Yu bastard, ang lakas naman daw ng loob nitong subukang linlangin siya, magbabayad daw ito sa ginawa niya. It doesn't matter, sambit naman ni Chen Fan, ang array daw ng plate na ito ay napakagaspang ng pagkakagawa. Ang function daw nito ay halos walang silbi. Mas mahusay pa raw dito yung FinOrge niya na magic equipment nung nakaraang araw na siya namang ikinagulat ni Third Master Wei. Great Master Chen, ang ibig daw ba nitong sabihin marunong itong mag-forge ng magic equipment? Oo, tugon naman ni Chen Fan. Ang Jade Amulet daw na ito ay isa sa mga collections ni Third Master Wei, FinOrge niya lang ito ng ganito. Kinumpirma naman ni Mr. Lin ang patungkol dito, nakiusap si Third Master Wei na mag-forge ito ng magic equipment na katulad ng 8th diagram, sabihin lang daw nito ang kanyang presyo, at sumiganda naman si Master Chi.
Sumagot si Chen Fan na kung matutulungan nila siya sa pagkolekta ng mga high quality na mga jade gagawa raw siya ng magic equipment para sa kanila. No problem Great Master Chen, no problem, tugon naman ni Third Master Wei, at nagpaalam na si Chen Fan. Sa isang secret club naman sa Chanhe City ay nagrant si Kalbo, hindi lang daw sa siya ay ipinahiya ng husto ng Chen Fan na yun, gusto pa nitong magbayad siya ng 45 milyon. 45 milyon, iyon daw ay sapat na upang makapag-build siya ng mga fleet ng barko sa South America para sa business. Kung ganun wag mo na yung bayaran sabat ng isang guard, hindi bayaran pa sigaw na tugon naman ng Kalbo. Ano raw ba kaya kung ang ulo na lang nito ang ibayad niya kung pumunta si Chen Fan sa kanya? Hindi patawad boss sambit naman ng guard. Enough bigshing sambit naman ni Master Wu. Mag-isip na lang daw sila kung ano ang susunod na gagawin. Anong gagawin natin tanong ng Kalbo, nang biglang nag-report ang isang guard na darating daw si Master Hu sa Huatsi 10 araw mula ngayon. Good sambit naman ng Kalbo, nagtataka raw siya kung saan pa tatakas ang Wei at Zhou Tianhao na yon. Kayang-kaya rong patayin ni Master Hu at least si Zhou Tianhao, at ang Wei na yon ay magiging isang lame duck na lang. Oo sambit naman ng isang guard, si Wei raw ay umaasa lang sa Wei family at ganoon din si Zhou Tianhao. Hay sambit naman ni Master Wu sa kanyang isip, bakit hindi na lang daw nito isipin kung ano ang mangyayari kapag nagkita si Master Hu at Chen Fan, nevermind ayaw niya na rin dong magtangkapang isipin ang patungkol doon. Makalipas ang 3 araw sa Chuzhou ay natanggap na ni Chen Fan ang bank card mula kay Kalbo ngayon mayroon na raw siyang maraming pera. Magiging mabagal daw na proseso bago siya makapasok sa final stage ng foundation establishment, though nagawa niya ng mag-breakthrough sa void body, ngunit habang tumataas daw ang level mas lalong tumitindi ang demand ng spirit energy. Upang mapabilis ito kailangan niya ng ground na balot ng spirit energy, at ilang spirit stones at pills. Walang ground na nababalot ng spirit energy dito sa Chuzhou. Ganun pa man hindi siya maaaring umalis dito dahil sa kanyang pag-aaral. Well kung ganun gagawa na lang daw siya ng sariling spirit-covered ground. Maraming mga cultivation sects ang lumilikha ng sarili nilang mga spirit-covered ground para sa cultivation ng kanilang mga disciples. Ang spirit-covered ground ng Immortal Master of Apex Martial Arts ay isang dambuhalang array na binubuo ng napakaraming mga bituin. Upang makabuild ng spirit-covered ground, ang densely populated na gaya ng lakeside ay hindi uubra. Buti na lang daw at ibinigay sa kanya ni Mr. Wei ang villa na ito. Ang lokasyon nito ay halos nasa tuktok na ng Yanwu Mountain, ino-overlook nito ang buong kabundukan at Yangue Lake, kapitapitagan, napakatayog. Kung makakagawa siya ng malaking magic array dito, maaari niya rong ma-attract ang lahat ng mga spirit energy sa Yanwu Mountain at Yangue Lake papunta rito at makakagawa ng maliit na spirit-covered ground, magkakaroon siya ng sapat na spirit energy hanggang sa makapasok siya sa profound opening stage. Pumasok siya sa villa at idinagdag na ang magic array na ito ay kailangang magkaroon ng kakayahan na i-condense ang spirit energy, at kailangang magkaroon din ng defense at protection function. Para sa central magic equipment naman ng array, ang Chalcedony Amulet daw ay sapat na, ganun pa man wala raw siyang protection kung lalabas siya. Nevermind tatawid na lang daw siya sa tulay kapag dumating ang ganoong sitwasyon, ang magic array ay ang pinakamahalaga sa ngayon. Ang mga procedure ay napaka-complicated, kailangan niyang mag-forge ng maraming maliliit na mga magic equipments at pagsamahin ang mga ito. Tinawagan niya si Third Master Wei, Great Master Chen sambit nito ang ibig daw ba nitong sabihin gusto nitong gumawa ng magic array sa tuktok ng Yanwu Mountain, ano raw ba ang magic array? Ipinaliwanag ni Chen Fan ang patungkol dito ganun pa man hindi pa rin ito naintindihan ni Third Master Wei. Hiningi ni Master Chi ang phone, what a fool sambit naman ni Chen Fan sa kanyang isip. Hay kung hindi lang daw sa mayroong maraming networks at contact ang taong ito. Great Master Chen gusto mong mag-build ng array formation patanong na sambit ni Master Chi, tama yung tugon naman ni Chen Fan gusto niya rong mag-build ng malaking magic array na papalibot sa kanyang villa at mountain top, sa saklaw sa buong Yanwu Mountain, na siya namang labis na ikinagulat ni Master Chi,
tanging yung mga mayroong top level lang daw na inheritance cultivation ang mayroong kakayahan na makakumpleto ng ganito kalaking trabaho, at ito raw ay nangangailangan ng napakatinding effort. Well, not quite, tugon naman ni Chen Fan, kailangan niya lang daw ito upang i-guard ang villa, ang iba ay mga supporting arrays lang. Kahit natugon naman ni Master Chi, ang i-attract daw ang lahat ng spirit energy ng Yangwei Lake at Yanwu Mountain upang gumawa ng bagong spirit vessel, wala pa raw siyang naririnig na ganitong bagay. Sa panahong ito napakadalang na lang daw ng mga tao na mayroong ability sa pag-build ng magic array. Sino raw ba ang gusto ni Chen Fan na tumulong sa kanya? Ayos lang yun, tugon naman ni Chen Fan, kaya niya raw itong gawin nang mag-isa na siya namang ikinagulat ni Master Chi. Oo, dagdag pa ni Chen Fan, tumawag lang siya dahil may gusto siyang ipabili. Kailangan niya ng mga materials na gagamitin niya sa pag-forge ng mga maliliit na mga magic equipment. Kapag natapos niya na ito gagawa na raw siya ng magic equipment na katulad ng 8th diagram plate at bibigyan niya sila ng tig-isa, libre. Hinablot ni Third Master Wei ang phone, okay walang problema, sambit niya at ibinaba na ni Chen Fan ang tawag. Sa ngayon magsisimula daw muna siya sa pag-forge ng mga magic equipment para sa array na papalibot sa villa, at tatawagan niya itong Great Array of Mount Yun. Ang Great Array of Mount Yun ay binubuo ng 4 na parte. Ang Spirit Condensing Array na ilalagay niya sa loob, Guarding Array na magde-defend sa villa, Spirit Attracting Array na maglilid sa Yangwei Lake, at Mist Array na babalot sa buong mountain top. Ngayon kailangan niya raw bumili ng mga materials para sa Spirit Condensing Array, kailangan niya raw ng jade na mayroong pinakamataas na grade. Tanging mga jade lang na mayroong pinakamataas na grade ang maaaring maka-withstand sa pag-surge ng spirit energy. Sinimulan ng i-refine ni Chen Fan ang material, hinipa ng chi, nagkaroon ng reaction ang jade, nabalot ng kadena, at kinuha ito ni Chen Fan. Sa wakas na kumpleto na raw ang condensing plate na ito, sa pamamagitan ng 5 ganito at mga Chalcedony amulet, makukumpleto niya na raw ang malaking spirit condensing array. Ang jade ay ang pinakamadali na mahagilap, hanggat mayroon lang daw siyang pera. Ang mga materials para sa ibang mga arrays ay napakahirap na mahanap, kaya hindi siya maaaring umasa lang kay Third Master Wei, kailangan niyang magkaroon ng sariling koneksyon. Makalipas ang ilang sandali ay inactivate ito ni Chen Fan sa loob ng villa, lumabas siya, ang mga spirit energy daw ay naa-attract ng tuloy-tuloy. Doon sa ngayon ang density ng spirit energy ay tumaas pa ng dagdag na 30%, kapag ang spirit energy ng Yangwei Lake ay na-attract na rin dito ang villa daw na ito ay magiging tunay na spirit-covered ground na. Sa ngayon kailangan niya raw munang hintayin ang mga materials mula kay Third Master Wei, naglakad-lakad siya sa village, napatingin ang mga tao sa kanya, hindi raw ba kaya na ito ay ang nakatira sa mountaintop villa, at hindi naman kumbinsido ang iba. Nang biglang mayroong tumawag sa pangalan ni Chen Fan, ito pala ay ang kanyang auntang at iba pa. Nagtanong si Ranran kung bakit ito nandito, ito raw ba ang nakatira sa number 1 villa, o tugon naman ni Chen Fan. Sambit naman ang kanyang Uncle Jiang, ang number 1 villa daw ay ibinigay sa CEO ng Fangsheng International na si Mr. Wei pagkatapos pa lang nito, wag daw nitong sabihin na nagkataong ito ay si Mr. Wei. Sumagot si Chen Fan na ibinigay sa kanya ang villa na ito bilang regalo, antang naaalala niya rong gusto nitong makita ang karagatan ng ulap at pagsikat ng araw dito, pumunta raw ito sa kanyang bahay. Napasabi si Antang sa kanyang isip na sinasabi raw ng kanyang kutob na nagyayabang lang si Chen Fan, paano naman daw magiging posible na ibibigay sa kanya ni Mr. Wei ang villa. Ganun pa man mukhang ito raw ay napakasincere, hindi niya raw maaaring saktan ang pride nito. Kaya sinabi niya kay Chen Fan na kakatapos lang daw nilang maghapunan at gusto niya lang maglakad-lakad, maybe sa susunod na lang daw. Hinawakan niya ang kamay ni Mr. Jiang at idinagdag na ilibot na lang daw nito rito si Ranran, aalis na silang mag-asawa. Hambog sambit naman ni Mr. Jiang, sinusubukan lang daw nitong mang-attract ng mga babae, buti na lang daw at si Ranran ay hindi isang uri ng babaeng madali lang na mamanipulate. Hold your tongue, sambit naman ni Antang at umalis na sila. Nagtanong si Ranran kung bakit ito pumunta rito, yun daw ba ay para sa kanya, sumagot si Chen Fan na talaga rong doon siya nakatira sa number 1 villa,
maaari niya raw itong dalhin doon ngayon din na siya namang ikinainis ni Ranran. Chen Fan tumigil na raw ito sa pagsisinungaling ngayong silang dalawa na lang ang narito. Alam niya raw na magkaibigan sila ni Wei Ziqing, ano naman. Ang isang princess na tulad niya ay maaaring makipagkaibigan sa mga ordinaryong mga tao ngunit kung ang agwat nila sa isa't isa ay napakalaki, hindi raw sila maaaring maging matalik na magkaibigan. Sumagot si Chen Fan na wala itong kinalaman kay Ziqing, talagang sa kanya raw ang bahay na yun. Naglakad paalis, maniwala ito o hindi siya na raw ang bahala. Sambit naman ni Ranran sa kanyang isip, talaga raw bang iiwan lang siya ni Chen Fan ng ganito rito. Chen Fan wag daw nitong isipin na makakaasa ito kay Ziqing buong buhay niya. Though ang sinasabi raw nito ay imposible, mayroon dong marangyang pagnanais sa pinakamalalim na parte ng kanyang puso na talagang ito ay isang individual na binigyan ng regalo ni Mr. Wei. Nabasa niya raw sa isang libro na kung ikaw ay madidisappoint o kaya naman magagalit sa isang tao, ito ay nangangahulugan na pinapahalagahan mo ito. Pinapahalagahan niya raw ba si Chen Fan? At lumipat ang eksena sa isang barko kung saan sinabi ng isang lalaki kay Master Hu na malapit na silang makarating sa coast. Maaari daw silang hulihin dito ng mga coast guards ng Huaxiao kung lalapit pa sila, kaya ihahatid niya na lang daw ito gamit ang speedboat. Ganun pa man tinanggihan ito ni Master Hu, siya na lang daw mismo ang pupunta doon. Ang alon daw ay napaka-bayulente at ang hangin ay napakalakas kapag ganitong oras. Napakahirap daw na pumunta sa dalampasigan sakay ng maliit na bangka. Tumalon siya sa dagat na siya namang ikinagulantang ng kanyang mga tauhan. Sa dalampasigan naman ay nag-aabang ang grupo ni Kalbu. Tinanong niya si Master Wu kung bakit hindi pa rin dumarating si Master Hu, ilang oras na raw silang naghihintay dito. Sumagot naman si Master Wu na sa kanyang opinyon ang Hong Sek daw ay napaka-unreliable. Kaya hindi na raw nakapagtataka na na-kick out ang mga ito sa mainland. Tawagan niyo sila, utos naman ni Kalbo sa iba niya pang mga tauhan. Sumagot ang isa na sinabi raw ng mga ito na ang smuggler ship ngayon ay nasa 6 na milya na lang ang layo mula sa dalampasigan, at si Master Hu lang daw ang mag-isang pupunta. Anong ibig mong sabihin, tanong naman ng Kalbo, ano ito raw ba mismo ang nagmamaneho sa speedboat? At idinagdag naman ni Master Wu na sa ganitong panahon, ang pumunta raw ito ng mag-isa ay magdudulot ng panganib sa buhay nito. Sinabi naman ni Kalbo na sa ganitong panahon ang mga maliliit na bangka ay madali lang natataob, maliban na lang daw kung ito ay minamaneho ng isang expert, ito raw ay napaka-mapanganib. Master Hu, wag daw itong mamamatay bago pa man sila magkita. Boss, tingnan mo, ano yun, sambit naman ng isang guard. Makikita ang pagragasa ni Master Hu sa dagat. Speedboat ba yun, dagdag pa ng guard, bakit ito raw ay napakabilis? Paano raw ito naging posible? Ilang sandali pa ay nakarating na sa dalampasigan si Master Hu. Naglakad, Master Hu, patanong na sambit ng Kalbo. Oo, ako nga, tugon naman ni Master Hu. Tinanong ang Kalbo kung ito ba si Xingzong, kung ganun tamang lugar daw pala ang napuntahan niya. Napalingon si Master Hu, partikular kay Master Wu, hindi niya raw inaasahang mayroong isang Taoist master dito. Ako rin, tugon ni Master Wu. Ganun pa man ang martial arts skills daw na mayroon si Master Hu ay halos malahimala, at idinagdag sa kanyang isip na magmula nang dumating siya rito sa jungle dinanas niya na raw ang sunod-sunod na upset. Nagsummon si Chen Fan ng kidlat sa pamamagitan lang ng kataga, habang ang Master Hu naman na ito ay naglakad sa dagat. Ang ability raw na mayroon ng dalawang ito ay halos maituturing na immortal skills. Nagtanong si Master Hu kung papaano namatay si Lin Bao, may natuklasan na raw ba sila? Sumagot si Kalbo na ito raw ay pinatay ni Zhou Tianhao ng Chuzhou, na siya namang ikinagulat ni Master Hu. Imposible, ang martial arts skills daw ni Lin Bao ay nasa final stage na ng inner strength, kaya paano raw ito mapapatay ng isang hamak lang na mortal na si Zhou Tianhao? Sinabi ni Kalbo na mayroon dong tao sa Chuzhou na mayroong kakayahang kontrolin ang kidlat. Mayroon dong posibilidad na ito ang pumatay kay Lin Bao. Anong mayroon pang mga heirs ng Thunder Art sa Huaxia, patanong na sambit naman ni Master Hu. Sumagot si Master Wu na hinihinala niya rong ito ay direct disciple ng Tianxi sect. Tinatawag daw ito ng mga tao doon bilang Great Master Chen. Tianxi sect Great Master Chen, sambit naman ni Master Hu. Niwala nga rong kahit na isa sa kanyang mga practitioners ang mayroong kakayahang patayin ng ganoon lang kadali si Lin Bao. Master Hu, sabat naman ni Kalbo, pupunta raw ba ito sa Chuzhou upang maghiganti?
ngunit umiling lang si Master Hu at nagsabing walang dapat na ipagmadali. Dahil bukod sa paghihiganti sa kamatayan ni Lin Bao, ibinabalak niya rong i-unify ang kapangyarihan ng Jiang Bell at gagawin itong tulay para sa Hong Sect. Ano ang Hong Sect ay pupunta sa China patanong na sambit naman ni Kalbo. Oo, tugon ni Master Hu, minsan na raw siyang nakapasok sa China noong 1990s, sa kasamaang palad ang kanyang master ay natalo ni Yenantian. Ngunit ngayong matagumpay nang na-cultivate ng kanyang master ang Divine Arts, ito raw ay babalik sa Huaxia upang labanan si Yenantian. Sinabi ni Kalbo na kung ganun Master Hu maghintay lang daw muna ito pansamantala, kalahating buwan na lang daw ang natitira bago gaganapin ang taunang underground match. Underground match patanong na sambit naman ni Master Hu, sinabi ni Kalbo na ito raw ay isang grand meeting para sa mga boss ng Jiang Bell, upang resolbahin ang mga problema at mag-decide para sa balance of power, kaya tiyak daw na pupunta si Zhou Tianhao doon. Kakatanggap lang daw nila ng balita na mayroong maraming mga experts at masters ang pupunta doon, kaya tiyak na dadalhin din daw ni Zhou Tianhao si Great Master Chen doon. Deal sambit ni Master Hu, dumugtong si Kalbo na kung ganun patayin daw nito si Great Master Chen sa gaganapin na public match at mapapasa kanya na ang Jiang Bell, at lumipat ang eksena sa Ivy International High School kung saan makikitang sumisilip si Shu Rongfei sa Class 9. Ngunit nagitla siya nang biglang may tumawag sa kanya, Shu Rongfei, may hinahanap daw ba ito? Hinahanap daw ba nito si Yingxia? Hindi tugon naman ni Shu Rongfei, hinahanap niya raw si Chen Fan. Ilang sandali pa ay dumating na si Chen Fan at naghiyawan ang ibang mga mag-aaral, lumapit si Shu Rongfei, inimbita si Chen Fan, mayroon daw siyang birthday party sa susunod na linggo, makakapunta raw ba ito? Birthday party mo? Pangiting tugon naman ni Chen Fan sabay hawak sa balikat ni Shu Rongfei, syempre pupunta raw siya dahil parang little sister niya na ito. Sister lang, sambit naman ni Shu Rongfei sa kanyang isip, nagpaalam, sige Sabado raw alas 7 ng gabi, wag daw itong makalimot. Ha, sambit naman ni Chen Fan sa kanyang isip, naging busy raw siya sa pag-build ng mga magic array, pagod na raw siya. Pagsapit ng Sabado ng gabi ay pumunta si Chen Fan sa bahay ni Shu Rongfei, binati ng happy birthday, at nagbigay ng regalo. Tinanggap naman ito ni Shu Rongfei, nagpasalamat, bubuksan niya na sana ngunit bigla siyang pinigilan ni Ranran, wag niya raw muna itong buksan, impolite daw na buksan agad ang regalo. Tara na, sambit niya kay Chen Fan, wag na raw itong tumayo-tayo sa gate, ngumiti si Chen Fan, at pumasok na sila. At sa loob ay agad siyang napansin ni Yang Chao. Bumaba ang ina ni Shu Rongfei, well ngayong nandito na ang lahat, magsimula na raw sila. Good evening aunt, bati naman ni Yang Chao, at makikitang bumaba rin si Chu Mengchoy kasunod ng ina ni Shu Rongfei. Sinabi ni Mrs. Shu na dalhin na raw nito ang mga kaibigan ni Fei Fei at sumunod naman ito. Nakasalubong niya si Chen Fan, napa-flinch, tumitig, dumiretso, hasambit naman ni Chen Fan sa kanyang isip, kung ipoprovoke pa raw siya nito uli hindi na siya magpapakita ng awa. Wala rong makakapigaw sa kanya na patayin ito kahit na sino pa man ang nasa side nito, at sinabi ni Shu Rongfei na simulan na ang party. Inilabas ni Chu Mengchoy ang cake, kumanta sila ng happy birthday, at hinipa ni Shu Rongfei ang kandila. Nag-wish si Shu Rongfei para sa kanyang 17 kaarawan, hinihiling niya raw na maging sila ni Chen Fan at manatiling sila habang buhay. Hasambit naman ni Chen Fan sa kanyang isip, alam niya raw ang ekspresyon ng mga mata nito, nalibot niya na ang universe sa loob ng 500 taon at naging invincible. Marami ng mga magagandang bagay ang nangyari sa kanya at mga kahilingang natupad. Kaya patawad Shu Rongfei, mabibigo niya raw ito maging sa timeline na ito. Hahatiin na ni Shu Rongfei ang cake, nang biglang may dumating. Dad, sambit ni Shu Rongfei, anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Mrs. Shu. Sinabi ni Mr. Shu na birthday ng kanyang anak, syempre kailangan niya rong pumunta. Naaalala mo pa pala kami, paiyak na sambit naman ni Mrs. Shu, bakit hindi raw ito manatili sa kanila, at niyakap siya ni Mr. Shu. Naiyak si Shu Rongfei, at tumakbo papunta sa kanyang mga magulang. Napasabi naman si Chen Fan sa kanyang isip na narinig niya raw na ang ama ni Shu Rongfei ay tumakbo at nag-asawa ng ibang babae, at piniling doon manatili.
Well, tingnan mo raw ito, mukhang ang sarap daw ng buhay nito doon. Nang biglang may dumating na isa pa na siyang ikinagulat ni Chen Fan, ito raw ay isang inner strength fighter, nasa final stage na, ito raw ay kasing husay ni Lin Bao at Mr. Wei. Teka lang, itong ama raw ni Shu Rongfei ay mukhang si Master Ao, oo tama, ito raw ay si Shu Ao ng Haidong. Ang Haidong ay ang pinakamaunlad at ang pinakamalaking lungsod sa Jiangbel, at si Shu Ao ay ang pinaka-influential na boss sa Haizhou at maging sa buong Jiangbel. Ano, talagang siya ang ama ni Shu Rongfei? Gulat na sambit naman ng isa, sinabi ni Meng Meng na ngunit mukhang may asawa raw si Mr. Shu Ao. So ibig sabihin daw ba nito ay illegitimate daughter si Fei Fei? Sinabi ni Yang Chao na sinasabi raw na mayroong anak na lalaki si Mr. Shu Ao, ngunit ito raw ay 10 taong gulang pa lang, kaya malamang nakipag-divorce lang daw ito sa ina ni Shu Rongfei bago na ikasal sa kasalukuyan nitong asawa. Kayo ang mga kaibigan ni Fei Fei, tama? Patanong na sambit naman ni Mr. Shu. Nagpakilala, siya raw ay si Shu Ao ng Haizhou, salamat daw sa pagtingin nila sa kanyang anak. Tinanong niya si Chu Mengchoy kung kamusta si Commander Chu. Ayos lang ang ama ko, salamat Uncle Shu, tugon naman ni Chu Mengchoy. Sino si Chen Fan? Tanong ni Mr. Shu. Nagtinginan ang lahat sa ating bida. Tumayo siya. Magandang gabi Uncle Shu, saad niya, siya raw ay si Chen Fan. Dad, sigaw naman ni Shu Rongfei, wag niya rong bigyan ng trouble si Chen Fan. Wag kang mag-alala, tugon naman ni Mr. Shu. Marami na raw siyang narinig patungkol dito, kailan lang, pakiusap magpatuloy daw sila sa party. Umupo si Mr. Shu, tinawag si Chu Mengchoy, umupo raw ito sa tabi ni Fei Fei. Aunt Shu, sambit naman ni Meng Meng, narinig na raw ba nito na mayroong awesome na Great Master Chen na lumitaw dito sa Chuzhou kailan lang? Hindi, tugon naman ni Mrs. Shu. Sinasabi raw na pinupuri ito ng husto ni Master Zing at Third Master Wei, at maging ang renowned master ng Chuzhou na si Master Qi ay pinupuri din ito ng husto dahil sa taglay nitong supernatural powers at marvelous na mga kakayahan. Nagtanong naman ang isa kung talaga bang nag-e-exist ang magic arts dito sa mundo. Hindi ko alam, tugon naman ni Mrs. Shu. Ilang top millionaires lang daw ng Chuzhou ang nakakita ng personal kay Great Master Chen. Sumabat naman si Mr. Shu. Speaking of Great Master Chen, may alam daw siya patungkol dito na siyang nagpatahimik sa lahat, at nagtanong naman si Mr. Shu kung kilala daw ba nila si Xingzong ng Chanhei. Sumagot si Chu Mengchoy, narinig niya raw na ito ay ang chairman of the board ng Haimao Group. Nagmamay-ari ito ng mga barko, mayroong ilang overseas connections, at mayroong dominating power sa Chanhei City. Oo, tugon naman ni Mr. Shu. Tumingin si Chu Mengchoy kay Chen Fan, at idinagdag ni Mr. Shu na nagdala raw ito ng expert dito sa Chuzhou at sinubukang e-entrap si Third Master Wei. Ganun pa man, mayroon ding kasamang expert si Third Master Wei. Agad nitong na-disclose ang entrapment ni Xingzong at tinalo ang kasama nitong expert sa pamamagitan ng magic arts. Kaya agad na lumayas pabalik si Xingzong sa Chanhei at nagbayad ng 45 milyon. 45 milyon, gulat na sambit naman ng mga kaibigan ni Shu Rongfei, at sinabi ng isa na tanging thousands lang daw ang pocket money niya. Namangha rin dito ang iba pa, at ilang sandali pa ay natapos na ang party. Sa labas ay nagpasalamat si Shu Rongfei sa pagpunta ni Chen Fan. Sinabi ni Chen Fan na wag niya na itong banggitin, nagagalak siya at masaya ito. Nagpaalam, at napasabi sa kanyang isip na kailangan niya nang umalis at magpatuloy sa pag-build sa kanyang Great Array of Mount Yun. Kinabukasan sa paaralan ay ito pa rin ang laman ng isip ni Chen Fan at maging sa kanyang pag-uwi. Ilang sandali pa ay mayroong humintong kotse sa gilid niya, at sinabi ng nasa loob na ito ay gustong i-meet ng kanyang boss. Ilang sandali pa ay lumipat ang eksena sa isang tulay. Uncle Shu, bati naman ni Chen Fan, bakit daw ba gusto siya nitong makita. Tumingin si Mr. Shu sa gilid, at sinabi kay Shin lang na mula rito ano raw ba ang nakikita nito. Sumagot si Chen Fan na ang malawak na Yangwei Lake. Oo, tugon naman ni Mr. Shu, malawak, walang hanggan, ginagawa raw nitong maliit ang mga tao. Ganun pa man, ang Yangwei Lake ay ang pang-10 sa pinakamalaking lawa sa buong Jiangnan Province, at nito raw ay baliwala at napakaliit lang na lawa sa buong China. Uncle Shu, ano ang ibig mong sabihin, tanong naman ni Chen Fan, at sumagot naman si Mr. Shu na ang Yangwei Lake ay katulad lang ni Chen Fan. Dito sa Chuzhou ito ay pambihira,
ngunit sa buong China ito ay baliwala at mistulang alikabok lang. Kaya ngayon sasabihin niya raw ito ng malinaw, lumayo ito kay Feifei, hindi ito qualified na mapang-asawa ang kanyang anak. O ganoon ba, tugon naman ni Chen Fan, kung ganoon anong uri daw ba ng tao ang qualified? Sumagot si Mr. Shu na dapat ito raw ay great pagdating sa family background at capability. At sa tingin niya ay wala kay Chen Fan ang dalawang bagay na yon. Mukha itong modest ngunit in actuality ito ay napaka-proud. Ito raw ay hindi magiging mayaman at makapangyarihan dahil dito. Kung kaya paano niya naman daw mahahayaang ito ang mapapangasawa ng kanyang anak, at nagbigay naman ng peking tawa si Chen Fan. Mr. Shu sambit niya kapatid lang daw ang turing niya kay Shu Rongfei, besides nasa kanya raw ang lahat ng rason upang maging proud. Well, iyon ba ay ang iyong family o ang iyong extraordinary martial arts skills? Patanong na sambit naman ni Mr. Shu. Ang kanyang power at influence daw ay lampas pa sa imahinasyon ni Chen Fan, ngunit Mr. Shu dugtong naman ni Chen Fan, ang mga bagay daw na iyon ay madali lang na mawawasak. Madaling mawasak? Patanong na tugon naman ni Mr. Shu, ito raw ay walang muwang. Well, never mind, pumunta na lang daw ito sa kanya kapag ka natuklasan na nito ang mga bagay-bagay. Umalis na si Mr. Shu, at idinagdag sa kanyang isip na sa totoo lang gusto niya rong magtrabaho para sa kanya si Chen Fan, ganun pa man hindi niya raw inaasahang napakayabang pala nito. Sambit naman ni Chen Fan, iniisip daw nito na ang Yangui Lake ay baliwala lang dito sa China. Ganun pa man ang hindi nito alam maging ang buong mundong ito ay maliit na butil lang ng alikabok sa kanyang mga mata. Sa loob naman ng kotse ay sinabi ni Mr. Shu na narinig niya rong mayroong nakuhang expert si Xingzong. Oo, Master Shu, tugon naman ng driver. Ipinagkalat na raw ni Xingzong na edo-dominate nito ang Jiangbi sa mangyayaring match. Sambit naman ni Mr. Shu, Master Gu, gusto niya raw itong pakiusapan na i-take ang trouble na ito, aasahan niya raw ito. Rest assured Master Shu, tugon naman ni Master Gu. Sa kabilang dako naman ay kausap ni Chen Fan si Zhou Tianhao sa phone. Ano si Shu Ao, tugon nito. Bakit ito pumunta sa Chuzhou, ginulo daw ba siya nito? Hindi sagot naman ni Chen Fan, ngayon niya lang daw nalaman na ito pala ay ama ng isa sa kanyang mga kaibigan. O sambit naman ni Zhou Tianhao sabay buntong hininga. At idinagdag na si Shu Ao daw ay napaka-influential, ito raw ay sakit ng ulo maging ni Third Master Wei. By the way, Great Master Chen, tumawag daw siya dahil gusto niyang humingi ng favor. Ano yun, tanong naman ni Chen Fan, at sumagot si Zhou Tianhao na mayroong mangyayaring underground match kung saan hahatiin ng mga boss ng Jiangbi ang kanilang sphere of influence. Narinig niya raw na hindi lang maraming mga kung fu experts ang pupunta doon, ngunit pati na rin mga inner strength fighters. So gusto mo akong lumaban para sa'yo, tugon naman ni Chen Fan. Hindi ako magtatangka, tugon naman ni Zhou Tianhao. Inimbita niya na raw si Master Gu na lumaban, sadyang gusto niya lang dong i-impress ang mga yon. Napasabi naman si Chen Fan na talagang gusto niya rin dong makita ang ibang mga inner strength fighters. Sige sabihan lang daw siya nito at idinagdag sa kanyang isip na sa ngayon para sa kanya, ang pinakamahalagang bagay ay ang magawa niya na ang Great Array of Mount Yun. Makalipas ang kalahating buwan ay napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na dahil sa kakulangan sa mga materials, sa ngayon ang kailangan niyang unahin ay ang Spirit Attracting Array. Na-set up na ni Chen Fan ang 16 na Deep Sea Gemstones, at nagsimula na siyang mag-cultivate. Heto na sambit niya, punong-puno na raw siya ng spirit energy ngayon, tila sasabog na ang katawan niya, ganun pa man, ito raw ay napaka-fantastic. Nagbuntong hininga siya, ang second level ng Void Body Refining Arts, ang Jade Bone, sa wakas naabot niya na raw ito. Ganun pa man, after all, ang Deep Sea Gemstones daw ay walang panama kumpara sa mga precious treasures, kailangan niya rong makahanap ng panghalili sa hinaharap. Sa kabuuan mayroong 5 level ng Void Refining Arts, at ang mga ito ay Ice Skin, Jade Bone, Silver Blood, Gold Eyes, at Taoist Body. Sa tulong ng Spirit Attracting Array nagawa niya rong maka-breakthrough patungo sa Jade Bone level sa araw na ito. Ang environment daw dito sa Earth ay hindi ganoon kaganda. Kaya umaasa raw siyang mayroong mga competent na kalaban doon na karapat-dapat niyang labanan, pakiusap wag daw siyang biguin ng mga ito.
Mula doon ay lumipat ang eksena sa loob ng kotse, kung saan naruroon si Biao, Master Guo, Zhou Tianhao, at Chen Fan. Sinabi ni Chen Fan na mukhang ang match ay idadaos sa bandang Dongjiang Province. Oo, tugon naman ni Zhou Tianhao. Ito raw ay sa Qingyang County ng Dongjiang, matatagpuan sa border ng dalawang probinsya. Ang legal supervision doon ay napakaluwang, kaya ang mga wrestling matches at mga kung fu matches ay doon idinadaos taon-taon. At ang underground match naman, ito ay pasekretong idinadaos sa ilalim ng cover ng wrestling match. Idinagdag naman ni Biao na bukod pa doon, mayroon din dong gaganaping gambling boxing matches doon at maraming mga milyonaryo ang pumupunta upang manood. Sinabi naman ni Zhou Tianhao na malapit na siya, iyon daw ay ang kanyang bahay. Ilang sandali pa ay huminto na sila, Brother Hao Brother Biao sambit naman ng mga samalubong sa kanila. Bumaba na sila, nagsuot ng shade si Zhou Tianhao. Great Master Chen, ito raw ay ang bahay ni Vice Mayor Zhang ng Qingyang County. Maaari mo lang akong tawaging Zhang, sambit naman ng Vice Mayor. Ito si Great Master Chen, tugon naman ni Zhou Tianhao, kaibigan ni Third Master Wei. At last, what an honor, paulit-ulit na sambit naman ni Mr. Zhang sabay shake sa kamay ni Chen Fan. O tama na sambit naman ni Zhou Tianhao, first time lang daw ni Great Master Chen dito, kaya ito na raw ang bahala sa kanya. Walang problema, tugon naman ni Mr. Zhang, tinitiyak niya rong ma-e-enjoy nito ang kanyang sarili rito. Tumungo sila sa isang building, at sa loob ay binati sila ng mga babae. May lumapit namang magandang babae kay Chen Fan, siya raw ay si Shu. Pinagkaguluhan naman ng ibang mga babae si Zhou Tianhao. Sinabihan si Chen Fan na ang mga mahahalagang laban ay mamayang gabi pagaganapin, kaya maaari daw itong maglakad-lakad muna. Great Master Chen, sambit naman ni Mr. Zhang, isama raw nito si Shu, ito raw ay isang local. Gumala na sila, at nagtanong si Chen Fan patungkol sa schedule ng mga laban. Sinabi ni Shu na kadalasan ang mga wrestling matches daw at ibang mga kung fu matches ay ginaganap sa araw, habang ang underground matches naman at campfire party ay sa gabi ginaganap. Nagbigay siya ng maamong ekspresyon at idinagdag na ang mga tao raw ay namamatay sa underground match. Though napakataas ng bonus, ang mga sumasali raw ay puwersahang nalalagutan ng hininga. O tugon ni Chen Fan, at napasabi si Shu sa kanyang isip na hindi man lang daw ito nagpakita ng kahit na kaunting kalambatan kahit na nag-imit na siya ng ganoong ekspresyon. Ilang sandali pa ay nakasalubong nila sina Mr. Shu. Bakit nandito ka, tanong nito. Hello Mr. Shu, bati naman ni Chen Fan, at sinabi ni Mr. Shu na wag itong gumalagala, emit daw siya nito mamayang gabi sa Qingyang Hotel. Dumiretso na sila, lumingon si Shu, at nagtanong naman ang isa kung sino ang batang yon. Sumagot si Mr. Shu na ito raw ay kaibigan ng kanyang anak na pumunta rito ng walang permission. Sambit naman ng isa. Ang mga bata raw sa panahong ito ay palaging curious patungkol sa mga bagay-bagay gaya ng underground match. Ganun pa man, ang nobya daw nito ay hindi na masama, ito raw ay napaka-delicate at napakaganda. Sambit naman ni Mr. Shu at napasabi sa kanyang isip na si Bold Liu ay napakamalibog. Sinamahan niya lang daw ito rito dahil sa ito ay prestigious at milyonaryo na nagmula sa Qingshui City. Si Chen Fan naman ay may fefe na ngunit nakikipaglandian pa rin sa ibang babae, ito raw ay napaka-ridiculous. Sinabi naman ni Shu na nakakatakot daw yung mga yon, lalong-lalo na raw yung kalbo, ang tingin daw nito ay mukhang mangangain ng tao. Tinanong niya si Chen Fan kung kilala ba nito ang mga yon. Oo, tugon naman ni Chen Fan. Yung leader daw ay si Shu Ao, na siya namang ikinagulat ni Shu. Si Master Ao ng Haidong kilala nito. Well, of course, dahil maging ang Vice Mayor daw ay gustong i-phone ito. Nagtanong naman si Chen Fan kung kilala ba nito si Shu Ao. Well, tugon naman ni Shu, marami raw sa kanyang mga kakilala ang nagtatrabaho at nilalagay sa peligro ang buhay nila para kay Mr. Shu. Napatanong siya sa kanyang isip kung talaga raw bang walang bahala siya nito, talaga raw bang hindi siya apiling, at ilang sandali pa ay maririnig ang sigaw ng mga tao. Sinabi naman ni Shu na ang laban daw ay magsisimula pa lang ngunit napakarami na ng mga tao, let's go, pumunta raw sila doon. Sambit naman ni Chen Fan sa kanyang isip,
Ito raw ba yung match na kung saan gusto ni Zhou Tianhao na i-impress niya ang mga tao? Umupo na sila, maririnig ang usapan ng mga tao, at sinabi ng isa na sinasabi raw na ito ay isang great gathering para sa mga big bosses ng Jiangbei. Oo, tugon naman ng isa, si-settle daw ng mga ito ang kanilang mga conflicts, at hahatiin ang kanilang sphere of influence base sa resulta. Uy, nandito pa sambit ng iba, narito na raw ang mga big boss. Ang mga big boss daw na narito ay si Xingzong ng Chanhe City, narito rin daw si Bald Liu. Teka lang, bakit si Zhou Tianhao lang daw ang narito, nasaan si Third Master Wei, at narito rin ang big boss ng Jiangbei na si Shuao. Umupo na sila, makikita ang titig ni Kalbo. Xingzong sambit naman ni Master Gu, maaari daw itong maging mapang mata ngunit dapat saglit lang. Sambit naman ni Bald Liu. Ano raw ba ang nangyari kay Jiang Zhou, bakit nagpadala lang ito ng little girl na siya namang ikinainis ng guard? Ang lakas naman daw ng loob nitong maging napakabastos sa kanilang lady. Sinabi naman ni Mr. Shu na hindi raw maganda ang pakiramdam ni Mr. Wu kaya si Miss Lu ang pinapunta nito. Sambit naman ni Bald Liu, umatras ng bahagya ang guard, at nag-wave sa mga tao si Miss Lu. Naghiyawan naman ang mga tao, ito raw ay ang authority ni Shuao, ang leader ng Jiangbei. Tumayo si Mr. Shu, brothers friends na nagmula pa sa iba't ibang bansa. Sa ngayon ay hahatiin daw nila ang kanilang sphere of influence dito sa Jiangbei upang tapusin na ang dating mga sama ng loob, at ang magiging resulta ng gaganaping laban ay ang siyang magiging basehan ng lahat ng desisyon. Zhou Tianhao sambit naman ni Bald Liu, nasaan daw ba ang Third Master Wei nito? Titingnan niya raw kung makakatakas pa ang mga ito ngayon. Tinawag niya ang kanyang fighter, tumalon ito pa ibaba, umakyat sa stage, at hinamon ang panig ni Zhou Tianhao. Bald Liu sambit naman ni Zhou Tianhao ang kanyang old enemy, at tinanong niya si Master Guo kung mayroon ba itong kumpiyansang manalo. Sumagot si Master Guo na mukhang ang kalaban daw ay isang Muay Thai expert, sumusuntok na raw ang mga ito sa bato magmula ng bata pa nang may nakatali lang na tela sa kanilang kamao. Ang buto ng mga ito ay nababasag at gumagaling ng paulit-ulit, maaari niya raw itong matalo maliban na lang kung ito ay isang ng isang ancient Muay Thai master. Bumaba na rin si Master Guo, tumalon papunta sa ring, nagbigay galang ang isang fighter, at agad na sumugod. Napasabi naman si Chen Fan na ang suntok daw na ito ay beyond sa expectations ng kalaban. Ito raw ay napakabilis at may acceleration of strength mula sa baywang at siko. Sinangga ito ni Master Guo, ngunit nagpatuloy sa pagpapakawala ng kombinasyon ang kalaban kaya walang ibang magawa si Master Guo kundi ang dumipensa at maghintay ng opening. Hindi ba't ito ay awesome, sambit naman ni Bald Liu, sikat na raw ito sa Southeast Asia sa loob ng 10 taon, at ito raw ay tinatawag ng mga tao na 8th Armed Arhat. Arhat, patanong na sambit naman ni Mr. Shu, ang tawagin itong Arhat sa Southeast Asia. Natatakot daw siya na iyon ay nangangahulugan lang na ang taong ito ay competent. Oo, tugon naman ni Master Gu, ang Arhat daw ay ang highest honor. Sambit naman ni Chen Fan sa kanyang isip, kapag ka nagpatuloy pa raw ito ng ganito matatalo si Master Gu nang biglang tinamaan sa sikmura si Master Gu, tinamaan uli sa dibdib, na siyang naging dahilan upang mapa at ras ito, tumilapon, at mahulog sa labas ng ring. Napasabi naman si Chen Fan na ang suntok na yun ay bumasag kay Master Gu. Kung sa kaliwang parte raw ito tinamaan tiyak na agad itong namatay, sa sabog daw ang puso nito. Sumuko na si Master Gu, nagvow ang isang fighter, at bumalik sa panig ni Bald Liu. So paano na yun brother? Sambit ni Bald Liu, mukhang sa kanya na raw ang Linfo County ngayon. Alright, tugon naman ni Zhou Tianhao at napamura sa kanyang isip. Linfo County dam ngayon magsasuffer daw siya ng tens of millions na loss ng net at profit. Tinanong niya si Biao kung nasaan si Great Master Chen, sumagot si Biao na napakarami rong tao rito hindi niya ito mahanap, ngunit ito raw ay nangako kaya tiyak na pupunta ito. Tumingin si Zhou Tianhao sa panig ni Bald Liu, nagsabing wala rong makakatalo kay Master Chen kaya nitong pumatay mula sa malayong distansya. Bald Liu, maghintay lang daw ito at manood, babawiin niya ang lahat pagdating ni Great Master Chen. Sinabi ng isang guard ni Miss Lu na si Guo Wei raw ay isang middle stage inner strength fighter ngunit natalo ito ng isang Muay Thai fighter,
May lady dugtong naman ng isa pa, malamang ang fighter daw na yun ay nag-practice ng ancient Muay Thai secret arts. Nag-react naman si Kalbo sa pagkatalo ni Master Guo, wala na raw bang ibang expert dito sa Jiangbei, ang mabuli lang sila rito ng isang Muay Thai ito raw ay nakakahiya. Xingzong sigaw naman ni Bold Liu, tutulungan niya raw ito kung gusto nitong mamatay. Hay buntong hininga naman ni Kalbo, sinabi ni Bold Liu na hindi raw ba't kumuha ito ng expert mula sa ibang bansa, nasaan na ito natakot na raw ba ito sa kanyang mighty Muay Thai. Tumayo si Kalbo, tinawag si Master Hu, na siya namang ipinagtaka ng iba. Nasaan ang Master Hu na ito sambit ni Zhou Tianhao? Sinabi ni Miss Lu na nagtataka raw siya kung sino ang Master Lu na ito, at tumitig si Bold Liu kay Kalbo. May napansin naman si Chen Fan, how interesting ito raw ay isang tunay na expert. Master Ao sambit naman ni Master Gu sila raw ay nasa matinding, ano yun tanong naman ni Miss Lu. Master Gu ano ang ibig mong sabihin tanong ni Mr. Shu, nang biglang narinig niya ang splash mula sa dagat, at nakitang mayroong napakabilis na paparating. Ito pala ay si Master Hu na tila isang speedboat na napakabilis na nagdadash sa tubig, na siya namang ikinagulat ng lahat. Teka lang ano ito raw ba ay magic, ito ay naglalakad sa dagat ito raw ay ang peak ng inner strength sambit naman ng tatlong boss sa kanilang isip. Welcome Master Hu bati ni Kalbo. Huminto si Master Hu, tumalon, at nagland sa semento. Tumingin siya sa panig ni Bold Liu, tinanong ang fighter kung ito ba ang makakalaban niya. Napasabi ito sa kanyang isip na palaging mayroong isang individual na mas malakas kaysa sayo, tumalon, isang karangalan daw na makalaban ang ganitong uri ng expert. Pakiusap sambit ni Master Hu, hinamon ang isang fighter na maunang umatake, na siya namang ikinainis nito. Ang lakas naman daw ng loob nitong maliitin siya, nag-release ng internal energy, at mapapansing nagbago ang kulay ng kanyang balat. Not bad sambit naman ni Master Hu, ito raw ay ang secret art ng self-sacrifice ng ancient Muay Thai. Sinabi ni Master Gu na 3 beses mo lang daw itong magagamit sa iyong lifetime, at ang iyong primordial chi ay mapipinsala ng husto sa bawat paggamit, napaka-desperado niya na sambit naman ni Mr. Shu. Sumugod ang fighter, amazing power sambit naman ni Master Guo, hindi raw siya makakasurvive sa atakeng ito. Ganun pa man tumayo lang si Master Hu, hinintay ang pagdating ng atake, itinuon ang kanyang atensyon sa kamao. Sinalubong ng kamao sa kamao, na siyang naging dahilan upang tumilapon pa itaas ang fighter. Tumalon din ng napakataas si Master Hu na siyang ikinagulantang ng fighter, nagbigay ng matinding sipak pababa si Master Hu, bumagsak sa napakabilis na speed ang fighter, at nawalan ng malay. Napakahina mo sambit ni Master Hu, kung magpa-practice pa raw ito ng 20 taon, baka may laban-laban daw ito sa kanya. Tumingin siya sa mga boss, nagtanong kung sino pa ang gustong sumubok, wag kang tumingin sakin sambit ni Bold Liu, hindi umimik si Miss Lu, ano wala tanong ni Master Hu at nagkatitigan sila ni Mr. Shu. Napabuntong hininga si Mr. Shu, tinanong si Master Gu kung may tsansa ba ito sa taong iyon. Ganun pa man nagpasalamat lang si Master Gu sa umano'y pag-take in ito sa kanya sa nagdaang mga taon, tumalon, hayaan daw siya nitong lumaban para sa kanya sa huling pagkakataon. Sambit naman ni Mr. Shu sa kanyang isip, sinabi raw ni Master Gu na nakahanda na itong mamatay sa ring na ito. Mukhang talagang mayroon kang power sambit ni Master Hu. Nagtanong naman si Master Gu kung sino ang master nito, at sumagot naman si Master Hu na si Lei Chenju ng Hong Sect. Napareact naman dito ang mga tao, ano Hong Sect ito raw ay ang number 1 na sect overseas, ito raw ay isang napakalaking organisasyon na mayroong daan-daang taong kasaysayan. Napasabi si Mr. Shu sa kanyang isip na ito ay isang internationally influential boss wala siyang panama rito. Nagtanong si Miss Lu kung tanyag ba itong si Lei Chenju at sumagot naman ang guard na ito raw ay isang unprecedented great master. Sinasabing ito raw ay na-enlightened sa ice field ng Arctic, gumawa ito ng secret art na tinawag na Chenjin, isang napaka-unpredictable na teknik. Natalo nito ng sunod-sunod ang 16 na masters ng China at nakuha ang titulong number 1 overseas master. Ganoon ito ka-formidable tugon naman ni Miss Lu. Ano raw ba ang nangyari pagkatapos nun?
Sumagot ang guard na buti na lang daw at natalo ito ni Yenan Tian at puwersahang pinag-vow na ito ay hindi na uli babalik sa China kailanman. Si Yenan Tian ng Yanjing Military Region patanong na sambit naman ni Miss Lu, oo tugon ng guard naging tanyag na raw si Yenan Tian magmula noon, at napasabi naman si Chen Fan na malinaw na kung ano ang magiging resulta. Tinamaan ng atake si Master Gu, tumilapon, bumagsak, nagtanong si Master Ho kung magpapatuloy pa ba ito. Napasabi si Mr. Shu na natalo si Master Gu, natuwa naman ng gusto si Kalbo, Master Lin Hu ito raw ay napaka-awesome. May napagtanto naman si Zhou Tianhao, Lin Hu, mukhang ito raw pala ang kapatid ni Lin Bao. Sinabi ni Master Hu na ang kanyang kapatid ay namatay sa Chuzhou dahil sa hindi ito kasing competent ng kanyang kalaban, ganun pa man after all ito ay kanyang kapatid at disciple ng kanyang Master Lei Chenju kaya kailangan niya raw itong ipaghiganti sa ngalan ng Hong Sect. Sumigaw siya ng malakas, Great Master Chen alam niya rong ito ay narito. Pinatay daw nito ang kanyang kapatid, sinira ang pangalan ng Hong Sect, kaya hindi niya raw ito mapapatawad. Gusto niya rong makita ang miraculous arts nito, napatanong ang isang lalaki sa audience kung sino ang Great Master Chen na tinutukoy nito, at sumagot naman ang babae na ito raw ang pinag-uusapan sa Chuzhou kailan lang. Sinabi ni Shu na natatakot raw siya na ang Great Master Chen na ito ay tumakbo na, tumawa si Kalbu, at hindi naman naniniwala si Mr. Shu na kayang talunin ng Great Master Chen na yun itong si Lin Hu nang biglang tumayo si Chen Fan at nagtanong kung sino itong tumatawag sa kanya, nabaling sa kanya ang atensyon ng lahat, at napatigil sa pagtawa si Kalbo. Ikaw si Great Master Chen patanong na sambit naman ni Master Hu, hinawakan ni Shu ang kamay ni Chen Fan umupo raw ito papatayin ito ng taong iyon, ngunit sumagot lang si Chen Fan na ayos lang hindi raw siya natatakot sa taong iyon. Inilapat niya ang kanyang kamay sa ulo ni Shu, ito raw ay napakabait na babae, maaari niya raw itong maging little sister. May namuong luha sa mga mata ni Shu, tumungo sa ring si Chen Fan, umakyat, Chen Fan anong ginagawa mo sambit naman ni Mr. Shu bumalik daw ito. Sumagot si Chen Fan na tinawag siya nito kaya syempre kailangan niyang pumunta. Si Great Master Chen ang tinawag niya hindi ikaw sigaw naman ni Mr. Shu, iniisip mo ba talaga na ang lahat ng taong mayroong pangalang Chen ay isang Great Master tugon naman ni Chen Fan. Bumangon si Master Gu, sinabihan si Chen Fan na sa clumsy kung fu na mayroon ito. Ang lakas naman daw ng loob nitong tawaging master ang kanyang sarili, maupo na raw ito si Master Hu ay isang mabuting tao tiyak na hahayaan daw siya nitong mag-submit. Ganun pa man ngumisilang ang ating bida, sinabi ni Master Hu na natatakot daw siyang ang teenager na ito ay niwala man lang foundation ng kung fu, ganun pa man siguro naman nakahanda na itong mamatay since ang lakas ng loob nitong umakyat dito sa ring. Nagtanong naman si Miss Lu sa guard kung may liligtas daw ba nito ang batang yun, hindi raw nila mahahayaang panuurin lang na mabubugbog hanggang kamatayan ang isang ordinary boy na tulad nito sa harap mismo ng kanilang Lu family. Sumagot ang guard na hindi niya maaaring gawin yun, nakahanda na si Lin Hu na kunin ang Jiang Bei sa pamamagitan ng kanyang bloody skills, tiyak na ang sino mang magtangkang tumungo doon ay mamamatay. Great Master Chen paulit-ulit na sambit ni Shu, at sinabi naman ni Master Hu kay Chen Fan na ang hinahanap niya ay si Great Master Chen hindi isang weakling. Tinakpan naman ni Chen Fan ang kanyang ilong at nagsabing kung ang ibig nitong sabihin ay yung Great Master Chen na pumatay kay Lin Bao, siya raw yun na siya namang ikinagulat ni Mr. Shu at Master Hu, idinagdag ni Chen Fan na si Lin Bao ay napakahina. Natakot na raw ito at tumakbo sa isang skill niya palang kaya gumamit daw siya ng isa pang skill upang patayin ito. At siya nga pala ang ini-expect niya raw na pumunta rito ay si Lei Chenju hindi ito. Ganun pa man sige wala na raw siyang magagawa. Ang kung fu daw nito ay hindi ganoon kahusay, ganun pa man mayroon din itong ilang good points halimbawa na lang ang paglakad nito sa dagat, maging siya hindi niya raw naisip ang ganoong bagay. Tumayo naman si Zhou Tianhao, at sumigaw na sa wakas nandito na si Great Master Chen. Naghiyawan ang mga tao, Great Master Chen turuan daw nito ng leksyon ang taong ito, upang malaman nito na hindi ito maaaring mag-mess around dito sa Jiang Bei. Ano gulat na sambit naman ni Mr. Shu, si Chen Fan ay si Great Master Chen, paano daw yun naging posible? Ha sambit naman ni Shu,
kaya raw pala Great Master Chen ang tawag ng Vice Mayor at ng iba pa sa kanya. Ang akala niya raw yun ay isa lamang espesyal na katawagan ng mga tao ng Chuzhou. Talaga bang ikaw si Great Master Chen? Sambit naman ni Master Hu, at tumawa ng malakas. Well, hindi na raw mahalaga kung ito man ay si Great Master Chen o si Great Master Bei. Ang mahalaga ay ito ay ang pumatay sa kanyang kapatid at nagbahid ng kahihiyan sa Hong sect. Sa araw na ito o-honor niya raw ang kanyang brother sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo nito. Nagsimula ng mag-release ng internal energy si Master Hu sa kanyang mga paa, braso, buong katawan, nag-infuse ng mga thread sa kanyang mga daliri na siya namang ikinagulat ng bodyguard ni Miss Lu. Napangisi naman dito si Chen Fan, marunong daw pala itong mag-release ng inner strength ng ganito kahit nakakakumpleto pa lang ng kanyang inner strength. Well, never mind, ngayon ipapakita niya raw dito kung ano ang tunay na martial arts. Nag-release siya ng internal energy sa buong katawan, 36th form Apex Martial Arts sambit niya, nag-infuse din ng mga thread sa kanyang mga daliri gaya ng ginawa ni Master Hu. Ganun pa man ito ay napakahaba at napaka-define. Number 1 Air Hammer, dagdag niya na siya namang ikinagulat ni Master Hu. Paano ito naging posible? Sambit niya, ang white threads ay high condensation lang ng inner strength, hindi isang material object, kaya paano raw naging posible na maaari itong hawakan ng ganito ng isang individual? Sinabi ko na tugon naman ni Chen Fan, ito raw ay walang alam patungkol sa tunay na martial arts. Ito ay isang magic trick lang, hindi ba? Sambit ni Master Hu, nag-release uli ng energy, nag-perform ng fighting stance, sumugod ng napakabilis patungo sa likod ni Chen Fan, umatake, napakahina. Sambit naman ni Chen Fan, sabay upo at perform ng stance, nag-release ng energy, humarap kay Master Hu, napamura si Master Hu, at umatras. Bakit umatras si Master Hu? Sambit naman ng mga tao. Nag-release uli ng energy si Chen Fan na siyang naging dahilan ng pagkabasag ng sahig. Napatanong si Zhou Tianhao kung talagang ito ba ay kung fu. Hindi ito isang magic trick. Sambit naman ni Master Hu, talagang ito raw ay isang great master na nasa peak na ng martial arts. Ano, susulong daw ba siya o aatras? Nag-perform ng teknik si Chen Fan. Number 2 Cloud Hand, sambit niya. Umatras si Master Hu, kailangan niya na rong tumigil sa pakikipaglaban dito at tumakas na ngayon din. Ganun pa man, sa isang kumpas lang ni Chen Fan ng kanyang kamay ay nakarating na siya sa likod ni Master Hu. Sumubok na sumuntok si Master Hu, ito raw ay nagtataglay ng kanyang buong cultivation. Sige, subukan daw itong i-withstand ni Chen Fan. Ganun pa man, napakadali lang itong sinalo ni Chen Fan gamit ang isang kamay. Itinuon ang kanyang daliri sa dibdib ni Master Hu at nag-stretch na siyang naging dahilan upang ito ay mapasigaw sa sakit, napaupo, at nagtamo ng malaking sugat sa dibdib. By the heaven, what a wound! Sigaw naman ng mga tao. Napasabi si Master Gu na iyon daw ay light scratch lang mula sa dulo ng daliri ni Chen Fan. Kung nilakasan niya ito, tiyak na nahati raw sa dalawa ang katawan ni Master Hu. Grabe, ito ay napaka-makapangyarihan. Sambit naman ni Master Hu, kailangan niya na rong tumakas. Napasabi sa kanyang isip na mayroon daw siyang kakayahang tumawid sa tubig, tiyak na hindi ito makakahabol sa kanya. Tumalon siya sa dagat, napabuntong hininga, ligtas na raw siya ngayon. Subalit nag-perform uli ng isa pang teknik si Chen Fan, number 3 Void Quake, sambit niya at nagpakawala. Tumama rekta sa likod ni Master Hu, nagdulot ng matinding pinsala at ikinagulat ng mga tao. Divine Punch mula sa layong 100 talampakan patanong na sambit nila, hindi rin makapaniwala rito ang guard ni Miss Lu. Napasabi si Miss Lu na ito ay sublimity level, yun daw ay tunay na martial arts skills. Makikita namang bumalik na lang si Master Hu. Sinabi ni Chen Fan na naghanda raw siya ng 7 forms para sa master nito, ngunit ito 3 lang ang kaya nitong tanggapin. Tumawa si Master Hu, 36th form Apex Martial Arts, patanong na sambit niya, at bumagsak. Napasabi siya na ang makita niya ang ganito kahusay na martial arts ang kanyang pagkamatay ay walang panghihinayang, nawalan ng malay, at napatanong ang mga tao kung namatay ba si Master Hu. Lumingon si Chen Fan sa mga boss, sa mga tao, at nagtanong kung mayroon pa bang gustong humamon sa kanya. Makikita ang reaksyon ng mga tao, napawaw si Shu, at hindi naman makapaniwala si Mr. Shu na nagawang talunin ni Chen Fan si Mr. Hu gamit lang ang 3 move sa loob lang ng ilang minuto.
at napatanong sa kanyang isip kung talaga bang maaaring mamaster ng isang tao ang ganitong uri ng miraculous martial arts skills. Nabalot naman ng pangamba si Kalbo, kung patay na si Lin Hu sino pa raw ba ang makakatalo kay Chen Fan ngayon. Napasabi si Miss Lu na siya raw ay napaka-ignorant, hindi niya raw ini-expect ito, at tumawa naman si Zhou Tianhao. Napatingin naman si Mr. Shu kay Chen Fan, naalala ang sinabi niya kay Chen Fan doon sa Yangwei Lake, at napangiti. Sa lakas daw na mayroon nito, ni hindi na nito kailangan pa ng power at pera, kayang-kaya raw nitong basagin ng napakadali ang anumang mga barrier na haharang sa kanya. Bumaling si Chen Fan sa mga boss, nagsabing marahil para sa kanila si Lin Hu ay isang great inner strength fighter at internationally influential boss, ganun pa man para sa kanya ito raw ay isang hamak lang na insekto. Nanginginig na nagtanong si Kalbo kay Chen Fan kung maaari ba nitong spare ang buhay niya. Ano sa tingin mo? Tugon naman ni Chen Fan sabay talon papunta kay Kalbo. Inilapat ang kanyang kamay sa balikat nito. Minsan niya na raw itong pinatawad doon sa Chuzhou. Ganun pa man tinawag lang nito si Lin Hu upang maghiganti, kaya sa tingin nito ano raw ba ang dapat niyang gawin. Umatras si Kalbo, wag daw itong lumapit sa kanya, bumunot ng baril, itinutok kay Chen Fan. Babarilan niya raw ito kung lalapit pa ito, o talaga? Tugon naman ni Chen Fan, sige iputok daw nito. Talagang ipuputok ko ito, sigaw ni Kalbo, sige gawin mo, tugon naman ni Chen Fan. Iyon na nga ang ginawa ni Kalbo na siya namang ikinagulantang ng ibang mga boss, napasigaw sa pangalan ni Chen Fan, habang nag-release naman ng matinding internal energy si Chen Fan sabay extend sa kanyang kaliwang kamay, binabalak na saluhin ang bala. Napasabi si Master Gu na ang pag-release nito ng inner strength ay napakatindi, ang essence nito ay nagiging gang chi, ito raw ay isang tunay na master of martial arts, at napasabi naman si Master Gu na kapag ka naabot mo na ang sublimity level, ang mga firearms ay baliwala na sayo. Sinalo ni Chen Fan ang bala, o talaga raw palang nagtangka itong barilin siya, ngayon talagang papatayin niya na raw ito. Wag nanginginig na tugon naman ni Kalbo. Tumakbo, kaya pinitik ni Chen Fan ang bala at tumama rekta sa likod ni Kalbo na siyang naging dahilan ng kamatayan nito. Agad namang nagmakaawa si Master Wu, lumapit si Mr. Shu, Great Master Chen, ang martial arts skills daw nito ay miraculous. Magmula ngayon ang Jiangbei raw ay susunod na sa lead ni Great Master Chen, tatanggapin daw nila ang order nito ng walang hesitation. Great Master Chen, sigaw ni Bold Liu, makikita ang reaksyon ni Shu. Great Master Chen, Great Master Chen, paulit-ulit na chant naman ng mga tao. Alright, tugon naman ni Chen Fan, ipaalam lang daw nila sa kanya. Pagkatapos ng underground match, sa bahay ni Vice Mayor Zhang, sa isang sulok ay napasabi si Shu sa kanyang isip na kaya raw pala hindi interested si Great Master Chen sa kanya, siya raw pala ay napaka-ordinaryo lang sa mga mata nito.